Hello guys! Have a nice day and thank you for watching Buhay sa Dubai Stories. And today guys, meron naman po akong i-interview yung isang tao, okay? Of course, he's from the Philippines. Nagplano kong pumunta ng Dubai. At ngayon, isi-share po natin yung buhay po niya, yung why he came up with the idea of going to Dubai despite of all the negativities na kumakalat nga po about offloading in NAIA, alright? And ano nga ba yung mga pangarap niya sa buhay? Ano yung mga bagay na maaari po niyang i-share po sa inyong lahat na nanonood dito po sa Buhay sa Dubai videos dito po sa YouTube, guys. Please help me to introduce, of course, my guest for today, Jordan from Cavite. So, ayan ang outfit. Okay, let's talk about your outfit first. Kasi di ba parang of all na tao kasi na-interview ko, ikaw yung may parang, do you call it pantulog dress? No, this is one of my favorite clothes. Talaga? Yes. You wear that outside? Yes, actually. In the Philippines, ganun talaga. Nag-withdraw ako gamit to. Talaga? Oh. Okay, unang tanong, intriguing kasi. How long is that shirt na ginagamit mo? I think it's 7 years. 7 years na yan? 7 years na to. Pero, this is the clothes, anong tawag dito? Itong damit na to ay galing pa sa nanay ko actually. From 19, kopong-kopong. So it's a used It's a pamana. Oh, wow. The pamana. The Good word luck sa pamana. Yes. Okay. Ayun, napunta tayo pa rin nag-uusapan natin doon sa damit mo. Pero alam mo, normally daw, sabi nila, di ba, yung mga mayayaman, I have friends na, nung college days, ang pantulog nila, yung mga sira-sirang damit. Yes. So, ano naman yung the story behind of you keeping these clothes or this shirt for so long? Nothing. I'm comfortable for this clothes. And I feel mayaman, ha? I feel mayaman sa damit na to. Even before, ako rin kasi sabi ko, yun nga nakikita ko yung boss ko dati, yung mga kaibigan ko dati, they are wearing something old or something luma. Sa pantulog nila, it can be a shirt, it can be a kumot, it can be a unan. Kasi di ba may mga ilan na yung, pag hindi yung unan na yun yung ginagamit nila, hindi sila makatulog. So, ikaw naman, pag hindi ko siya suot, hindi ako makatulog, hindi ako mapakali. So, pantulog mo siya? Pantulog and then pang everyday kung ano man. Talaga? Basta pag hindi ko siya suot in one day, pero nilalabang ko to ha. That's good. That's nice to know na nilalabang mo siya. Okay. So anyway, never mind about the shirt. Okay. So guys, nandito po ngayon si Jordan para po i-share po yung buhay niya sa inyong lahat. So let's talk about your life back in the Philippines. So, FYI po guys, he's now here in Dubai for 2 days. Yes, for 2 days. This is just second day. So, of course, hindi po natin pag-uusapan about employments. Kasi nga, wala pa. Okay, Jordan, back in the Philippines, kumusta ang Pilipinas pala in the first place? Kumusta ang Pinas ngayon? Sobrang gulo, sobrang lamig. Ganun pa din, walang pagbabago. Actually, mas gumulo siya. What do you mean magulo? Ganun pa din sa politika, sa lahat. Talaga namang magulo actually, diba? Pero ngayon, medyo okay naman para sa akin. Masaya. It's more fun in the Philippines actually. Totoo. Kasi ako, kaya I'm asking you that question is because I've been not, hindi na ako napag-bakasyon for almost 2 years now. Yeah. So, hindi ko alam kung ano nangyayari. Okay, sa Pilipinas ngayon, anong season? Kasi pa-winter na nga dito sa Dubai. Summer ba ngayon? No. Or winter malamig din. na rin? Yes, malamig na din. Because you're from Mendez, malapit po siya sa Cavite. Tagaytay mismo. Yes. So, at super lamig, grabe, bongga. Napakalamig talaga. Oo, masarap ang experience ko. I remember one time, nandun ako, nagpa-fog. Oo, parang early morning. Nagising kami ng, I don't know, 5:30 in the morning. Tapos, kasi kailangan namin bumili ng tinapay. Tapos, paglabas namin talaga ng bahay. Oo, ang dilim. At tapos, hindi ko nakikita ang daan. At the same time, umuusok yung bibig mo. Oo, tapos, parang may sigarilyo. The funny part is, may naglalako ng tinapay. Serious, B-boy? Ano nga sinisigaw ng tinapay doon? Saan? Sa Mendez? Tinapay? Ha? Hindi kasi may pot-pot doon, diba? Oo, pero sumisigaw din siya ng tinapay. Parang gano'n, tinapay. Parang ganyan. So, hindi namin siya nakikita. Tapos, yung tinapay na bibilin mo, kailangan niyang flashlightan. Kasi sa sobrang dilim. Oo. Nakakatawa yun. Ayun, nasa ako nagkwento. Game. Okay. May trabaho ka sa Pilipinas, yes. Tama? First, I'm a service crew on Goldilocks Bake Shop. That was an outlet, and aside from being service crew,
I'm a decorator of the cake. Sa Goldilocks yes, mismo. So you do designs, you write happy birthday to birthday. Junie. Ganyan. Oo. So, kumusta ang sahuran? I mean, basic salary ba yung No, that's not a basic salary. Tsagaan moment lang talaga. Talaga? So, pero magkano na ngayon ang minimum wage sa Pilipinas? From Cavite rate kasi is 310 and sa Manila rate For is... now? Hanggang yes, ngayon? for now. Sa Manila rate naman is 454 without the OT. It's at 8 hours. So, dito sa Dubai, ang 450 nasa... What? Alam mo bang nasa 40 lang yun? 40 dirhams. Or less? Yes. Okay. And my job is not minimum salary talaga, promise. Mas I swear. mababa? Mas mababa. Good for 11 hours and 11 hours for 200 pesos. So, ibig sabihin, nagtatrabaho ka sa Pilipinas ng 11 hours a day? 11 Di ba ang hours trabaho sa Pinas, 8 hours lang din? Kasi may boss ako nangangamuhan. Okay. Oo. Pero from the other company naman... Pero wait lang, normal ba yun sa mga nagtatrabaho sa mga restaurants or na 11 hours o kayo lang? Kami lang talaga. Sa ibang restaurant, once na magka 11 hours, yung di ba 8 hours talaga normal. Overtime. Overtime yung babayaran sa kanila. I think it's 50 pesos per hour or 40. O di sana, ba't hindi covered sa inyo ganun? Kasi hindi siya company. So franchise? Yeah, now retailer. Parang sari-sari store. Parang tindahan. Ganun. Okay. So hindi talaga kayo Goldilocks, in short. Yes, retail. I'm going to buy a product of Goldilocks to the company. Nire-resell nyo? Yes, then I'm going to sell it after that, yung may tubo na. Medyo mas mataas kami ng konti. Kasi gawa nung retail nga siya. Walang delivery charges. Okay, so how long did you stay in the company? I think it's 2 years. 2 years. After 2008 ako nag-start until 2010. So napagtsagaan mo magtrabaho sa loob ng 2 taon doon? Actually, I started at 116 a day on 2008. Okay. How about yung transportation? Kasi tinitingnan ko kasi how would you survive with 160? 116 in 2008. In a day? Okay, unang-una, is it far? Kailangan mo ba mag-commute every day going to work? Yes. So magkano pa masahe ngayon sa Pilipinas? Diba? 12 plus 8, so 20, 40. 40 balikan. 40 minus 100 sa 116, magkano lang natitira sa'yo everyday? I think it's 66. I don't know, 76. So okay lang yun? Yes, at least may kita kasi nakatunga nga sa bahay, diba? Sa bagay, I agree. Wala magbibigay siya ng 76 a day. Oo nga. Diba? Pero sa ngayon, magkano na yung minimum fare sa jeep? 8.50, 8 pesos and 50 cents. Pero dati naman nag 7.50 pero ngayon 8. So 8.50 na ngayon? Yes. Is that the same with Manila? So 8.50 na pala ngayon? Yes. Kasi lahat. Buong Pilipinas, I think so. Kasi nung umuwi yata sa Pilipinas, hindi ko alam kung nag-commute naman ako pero hindi ko maalala kung magkano yung binabayad. Okay. So now, I understand why most Filipinos wanted to really go to work abroad. Mababa. Mababa sobra. Hindi ka talaga, kailangan mo todo tipid. Ultimong merienda mo is skyflakes and water. Totoo yun. Pero you're lucky, you're not... Hindi ako halata. Hindi ka mukhang gutom, ha? Actually, tumaba ako sa kasipagan. So, sobrang daming pagod dito lahat siya pumupunta. Okay. Diba? Okay. So, sa Pilipinas, nagtatrabaho ka. Paano ka nakakatulong sa pamilya mo with that much of money, of salary? I mean, yung lang natanggap mo, paano ka nakakatulong? Sobrang tipid ipon. 'Di ba? For example, 'di ba makakalinis ako ng 76 pesos except the transportation. So 50 pesos will be my ipon. So in 50 pesos times 7 kasi 7 days in a week. So magkano 350 pesos. Am I correct? Paano yung sa ng kinsenas katapusan, of course? No, it's every day. Everyday kayo mas pinapasahod? Yes. Talaga, so good. Alam mo kung bakit ako na mismo nagsabi ko sa amo ko, I want everyday kasi wala akong budget na pamasahe, 'di ba? Wala akong pang ganto ganyan. So I need ako na lang mag-iipon sa sarili ko para makatulong sa family ko. And I'm only son, promise. Yeah, I'm really surprised to know na meron palang everyday na sahuran sa Pilipinas. Doon lang sa kanya, depende. Depende naman yun sa agreement niyo kasi okay. Nangangamuhan nga lang ako. Ganun. Okay. May mga responsibilidad ka ba sa sa pamilya mo? For example, may tinutulungan ka nag-aaral o may sinusuportan ka magulang, etc. etc. I mean, gusto ko kasi makita yung buhay mo as Filipino working in the Philippines.
Actually, wala naman. Parents ko lang, especially my mother and my father, because I'm only son. Nag-iisa lang anak. Kaya ganito ko kalaki kasi napabayaan ako sa kusina actually kasi nag-iisa akong anak. And then at age of 16 and a half, Dapat pala, pinabayaan din ako sa kusina. kasi walang makain, yun. Walang makain kaya ako lalong lumaki. Okay, so bilang isang solong anak, ngayon ikaw yung parang breadwinner sa family niyo. Yes, I am. So, gaano kahirap na... Of course, alam ko mataas na yung cost of living sa Pilipinas kahit True. sabihin pa natin na sa Cavite ka, magkano ng halaga ng sardinas ngayon sa Pilipinas. 17 pesos. Kumakain ka ng sardinas? Yes. What? 17 pesos na ang 17 sardinas? pesos, totoo. The last time I checked, parang 8 pesos lang. Sa ano yan? Sa Save More talaga. Sa mga Robinsons. Pero when it comes to the sari-sari store, it's 20. 21 or 22. Siyempre may tubo sila. Paano sila kikita? So, kung nasa probinsya ka pala, and if you have yung basic, yung minimum wage mo is 310? 310. Mm-hmm. Sardinas pa lang 20 na. Tapos may anak ka. May bigas pa. Lalo na kung nangungupahan ka pa ng bahay mo. At the same time, may ginagatas ka. Paano ka makakasurvive? Wala. You need to have a racket. Para-paraan din. 1, 2, 3, para-paraan. Yun, diba? Okay. Alright. So guys, next video po namin, pag-uusapan po namin ni Jordan, yung time why he has to decide na mga ibang bansa na lang, okay? Sino yung mga taong tumulong sa kanya, paano niya napag-desisyonan na, okay, this is it, okay? So, dyan lang po kayo. We will be right back.